Pinilit niyang makinig ngunit hindi niya kaya dahil puyat na naman siya. Nakatulog siya ulit sa loob ng silid-aralan. Napansin ulit ito ng kanyang guro. Biglang tumunog ang bell, hudyat na ng kanilang recess time. Natulad ng dati, lapitan ulit siya ng kanyang mga kaibigan. Dina, gumising ka na. Kumain na. Yan ka na naman, Dina. Puyat ka na naman. Oo nga. Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Pag alam mong bagsak ka na at huli na ang lahat? Tumayo si Dina at nag-ayos ng kanyang sarili. Ngunit may isang estudyante na naghahanap sa kanya. Excuse me po. Nasaan po si Tina? Pinapatawag po siya ni Miss Flores, kakausapin daw po siya. Lumabas si Dia sa silid-aralan na kinakabahan. Kumatok na si Dina sa opisina ni Miss Flores at siya'y pinapasok na. Pumasok ka na, Dina, at tayo mag-uusap. Kinausap na ni Miss Flores si Dina tungkol sa kanyang mga subject na maaari siyang bumagsak. Dina, iha, alam mo ba sa mga ipinapakita mo sa akin na maaari kang bumagsak? Pag di ka nagbago, paniguradong babagsak ka. Sorry po, Miss Flores. Pangako po, hindi na po ito mauulit. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Umiiyak na nagmamakaawa si Dina. At dahil dito, binigyan pa siya uli ng huling pagkakataon ng kanyang guro. Sige, pero ito na ang huling pagkakataon mo. Kapag di ka pa nga nagbago, maaari ay bumagsak ka na talaga. Opo, pangako po. Sige, aasahan ko yan, Dina. Tumayo at nagpaalam na si Dina at nagpasalamat din ito sa kanyang guro. Paglabas ni Dina, agad siyang nakahinga ng napakaluwag. Lumapit ang mga kaibigan ni Dina sa kanya. O, Dina, ansa ka na pala. Tara na, sabay-sabay na tayong umuwi. Oo, sige, kukunin ko lang mga gamit ko sa silid-aralan. Samahan na kita. Naglakad na sila Dina at Rina. Kinuha na ni Dina ang kanyang mga gamit at nagmamadaling lumabas ng silid-aralan para siya'y makauwi na. Habang naglalakad si Dina pauwi, naalala nito ang kanyang panaginip tungkol sa kanyang computer at sinabi nito, ngunit hindi na lang niya ito pinansin. Inisip niya na lang na dulot lamang ito ng kanyang pagpupuyat. Dali-dali na tumakbo si Dina pauwi sa kagustuhang abutan ng kanyang paboritong palabas. Pagdating niya sa kanilang bahay, dali-dali niyang binuksan ng TV, samantalang kanyang mga damit at sapatos ay kinalat niya na lamang. Hi! Salamat! Nakapagpahinga din. Ang ganda talaga ng palabas na ito. Nakakatuwa. Naalala ni Dina na may binigay palang assignment ng kanyang guro. Ngunit sa katamaran nito sinabi niya na lang sa kanyang sarili, mamaya na lamang. Biglang dumating ang nanay niya at nakita ang lahat ng kalat ni Dina. Dina! Iligpit mo itong mga gamit mo! Mamaya na po, inay. Nanonood pa po ako. Napabuntong hininga na lang ang kanyang ina at nagpasya na siya na lamang ang magliligpit ng kalat ng kanyang anak. Hi! Tapos na ang palabas. Maglalaro na ako ng computer. At kanya itong binuksan. Dina, kakain na tayo. Niluto ko ang paborito mong ulam. Mamaya na po, inay. Gagawin ko lang po ang aking mga assignments. Hindi na lang ito pinansin ng kanyang ina. Inabot na naman ng gabi ang paglalaro ni Dina ng computer. Makalipas ang ilang minuto, ay nakaramdam na ito ng matinding antok. Naku! Anong oras na? Inaantok na ako. Hindi nga na malaya na nakatulog na pala siya sa harap ng kanyang computer. Doon niya uli na pag-inipan ng kanyang computer. Ngunit ngayon ay madami na sila. Kasama na ang kanyang damit at sapatos. Lahat ito ay galit na sa kanya. Nangako ka, naiingatan mo kami! No, sa... No,
sumali ka. Patawarin niyo po ako! Pangako! Hindi na po ako uulit! Nakakasama ni Walang pakinig sa'yo. Inubos mo ang aking pasensya. Kakainin ka na namin. Parang awa niyo na po! Wag po! Tumakbo ng tumakbo si Tina at pinipilit magtago kung san-san, pero patuloy pa rin ang paghabol sa kanya. Umiyak si Tina at ito'y nagmamakaawa, pero hindi siya pinakinggan ng mga gamit. Takot na takot si Tina sa kanila at di niya napansin na malapit na sa kanya ang higanting computer at siya ay nahuli. Wag po! Maawa ka na po! Dapat talagang pakinggan ka. Hindi ka naman marunong tungkol sa usapan. Umiiyak nang umiiyak si Tina at nagmamakaawa ito. Parang awa niyo na po! Sorry na po! Hindi na talaga ako uulit pa! Pangako! Hindi na ako magtatagal sa harap ng computer at TV at naayusin ko na ang mga gamit ko bawat pag-uwi ko! Hindi ako sa'yo naniniwala. Ah! Pangako po! Gagawin ko na po talaga! Huwag niyo na po ako kainin! Naawa ang computer at siya'y pinabayaan na. Ngunit sinabi ng computer na pag hindi siya nagbago, may kukuhain na talaga siya nito. Nagising si Tina at ito'y takot na takot. Mangiyak-iyak ito. Dali-dali niyang pinatay ang kanyang computer at dinayos ang kanyang mga gamit. Pangako! Pabago na talaga ako! Natulog na siya ng mahimbing at kinabukasan, ito'y gumising ng maaga. Nagulat ang Tina. O Tina! Bakit ang aga mo gumising? Nay, gusto ko na po maging masunurin. Maganda yan, ngunit anong nakapagpabago sa'yo? Wala po. Narealize ko lang po na nakakasama sa akin ang pagpupuyat. Wow, ang anak ko, nagbago na. Sige, kumain ka na at maligo. Sa bawat araw na nagdaan, nagbago ang lahat kay Tina. Nagpasalamat siya sa kanyang mga gamit, computer at TV sa nangyari. Kundi dahil sa kanila, hindi niya marirealize na mali pala ang magpuyat dahil nakakasama ito sa ating kalusugan. Ngayon si Tina ay isang masunurin, matalino at mabait na bata na. Nangako ito sa kanyang sarili na hindi niya gagawin o uulitin ang ginawa niya dati. Sa huling pagkakataon, ipapakilala namin sa inyo ang mga tauhan ng aming puppet show. Sisimulan natin ito sa mga gamit ni Dina, ang TV, computer at ang damit. Ang mga kaibigan ni Dina, Maribel, Trina, at Paulo. Guro ni Dina, Miss Flores, ang kanyang nagmamahal na ina, at ang ating bida na si Dina. Bigyan natin sila ng palakpakan. Bago matapos ang lahat, pakinggan natin ang mga munting payo ng ating mga tauhan. Pakinggan natin ang payo mula sa computer at TV. Huwag nyo kami papagurin. Kasi malakas kumonsumo sa kuryente. Kami mga gamit. Ang payo mula sa mga kaibigan ni Dina na sina Maribel. Bago pumasok, kakain muna kayo ha. Tama ka? Upang maging masigla at malakas. At syempre, maging matalino katulad ko. At ang payo mula sa guro ni Dina, Miss Flores. Kaya kayo, huwag kayong matutulog sa klase ha, para marami kayong matutunan. Ang payo ng mga ina, katulad ng ina ni Dina. Laging makikinig at sumunod sa sinasabi naming mga nanay ha. Huwag kayong pasaway. At ang payo mula sa ating bida na si Dina. Naiintindihan niyo ba ang mga payo nila? Hindi ko marinig? Sana naiintindihan ninyo.
inyo. Isa lang ang nais namin paitindi sa inyo. Nakakasama sa mga kabataan ang pagpupuyat, kaya kayo huwag kayo magpupuyat ha, para hindi kayo magaya sa akin. O siya, kailangan ko na umalis at mag-aaral pa ako. Maglilinis na rin ako ng aking kwarto. At sipag ko na, diba?